nagtatago sa kanyang impluensya sa droga at cocaine. Ang grupong ito, biktima ng kapabayaan ng gobyerno. Gobyerno na inaasahan na magbibigay serbisyo, mangangalaga sa kanyang mamamayan. Iba't ibang sektor po ito. Buti manong araw, isang kahig, isang tuka. Pero sa administrasyon ng ating na presidente, 1,000 ka ng kahig, hindi ka pa rin makatuka. Umpisa pa lang, napatunayan na ni VP Sara na meron hong insertion sa ating pong mga pondo ng ating gobyerno. Unang-unang sumigaw na merong anomalya sa lahat ng pondo na inaaprubahan ng ating Senado at ng ating mga congressman. Pero hindi natin pinaniwalaan na ang sabi niya pagka-approve ng budget ng Department of Education, tiniwagan siya ng congressman, hinihingi ang 25% na porsyento doon sa pondo na inilagay nila sa mga Department of Education. Alam niyo ho, sistema na, nakagawian na ang pagnanakaw ng gobyernong ito. At ang kasabihan, pagka magnanakaw ang leader, magnanakaw din ang lahat ng kawani ng ahensya ng gobyerno. Sino ba gumawa ng budget noong 2025? Di ba ang mga congressman at ang mga ahensya ng gobyerno? Doon pa lang sa ahensya ng gobyerno, sa gumagawa ng budget, hinihimay-himay na nila ang korupsyon at yung pondo na para sa kanila. Pero ang taong mamamayang ordinaryo, binibigyan pa rin ng pagkakataon na baka mali ang ating hinala. Pinatunayan na po nitong budget na to, marami na ng question, marami nang tumayo na ang budget noong 2025 ay puno ng anomalya. Pero walang nakinig. Ultimo, ang ating Supreme Court. Kung yung ating mga hustisya sa Supreme Court, kinampanan lang nila ang kanilang tungkulin at dineclare na ang constitutional yung budget ng 2025, siguro hindi mananakaw ang mahigit 2 trilyon dito pa lang sa flood control project. Paano na ang ibang mga proyekto? Alam niyo ba, lahat ng proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, merong porsyento ang ating mga congressman. Maging dito, asphalt overlay, magkano ang hinihingi, laging porsyento. Kaya kung tutusin, yung ating mga congressman, hindi tunay na nagre-represent sa taong bayan o sa kanyang distrito. Kung hindi, nire-represent niya ang kanilang sarili, ang mga negosyanteng kasabwat sa nakawan sa gobyerno. Ngayon po, napakatalino
ng mga buhayang presidente at ang ating Speaker of the House. Wala na ho tayong kakampi sa Kongreso. Ultimo, yung tinatawag natin, ang ganda ng layunin na saligang batas na binigyan na tinatawag natin yung mga party list sectoral representative. Yung mga tinatawag natin minority sector. Pero ano ang ginagawa ng mga party list na to? Sila ay kasangwat din ng mga buhaya sa gobyerno. Kaya ang kasabihan, pagka ang presidente magnanakaw, lahat ng ahensya ng gobyerno magnanakaw din. Ano pa ba ang kailangan natin patunayan? Yung maharlikapan na lang 500 billion ang sinabi nila, ito ay gagamitin para tumaas ang ekonomiya at magbigay ng maraming trabaho sa mga ordinaryong mamamayan. Ilang taon na nakalipas, may balita ba tayo kung ano ang nangyari sa maharlikapan na yan? Ito hong gold reserve natin sa Central Bank. Na ito hong gold reserve natin, minamandato ho. Dapat meron tayo reserve target na mga ginto para kung magkaroon ng krisis sa ekonomiya, meron tayong mapaghuhugutan. Pagkatapos nakawan ang maharlikapan nagbenta ng 25 tonelada ng ginto. Meron ho bang nakakaalam? Meron ho ba silang ibinigay kung ano ang nangyari dito sa ating reserve gold natin? At yan ay 129 billion pesos na krimen na dapat singilin ng taong bayan kay Marcos. Etong si Secretary Recto, wala nang ginawa kung hindi silipin kung saan may pera ang ahensya ng gobyerno at yung pera ng gobyerno yan nilalagay nila. Maninilip na, mangungulimbat pa itong gobyernong Marcos na ito. Yung PhilHealth natin, 89 billion. Yung PhilHealth na dapat ang mga nagkakasakit hindi nakakaba sa kanilang babayaran dahil dapat sagot na ng ating gobyerno. Ano ang ginawa ng PhilHealth natin? Dinambong! Nilagay nila sa pondo ng Department of Public Works. Ayun! At ibabalik daw dahil nahuli na, pero huli na, nakaw pa rin. Ibalik mo man, nakaw pa rin ang ginawa nila. At ano pa po ba mga katibayan? Kung sinasabi nila makasalanan ang VP Presidente, tugisin natin. Pagkano pa ang tinutugis nila sa Vice Presidente natin? Di ba 120 plus million ang confidential fund? At clear 3 times ng Commission on Audit. Ano ang sinasabi ni Santico noong iniimbestigahan ang confidential fund ni Presidente, Vice President? Ang sabi niya, accountability, dapat ipaliwanag niya sa Congress kung saan napunta yung 127 million. Eh kay Saldico Capra, 13 billion! Eh ngayon, 13 billion kay Saldico pa lang! putang ina mo, Santico! Putang ina mo! 13 billion, gago! Magnanakaw ang putang ina! Nasaan ka? Putang ina mo! Magnanakaw! Boy takas! Kapag yun ni Romaltes, boy tago na rin! Eh, palibasa,
Ginawa kang scapegoat ng pinakabuhaya sa lahat ng congressman. Itago natin sa pangalang Speaker Putang Ilmo Romualdez. Yes!